So ito, pag-usapan natin. Speaking of, pwede bang ibalik yung kaso? Pwede bang ibuhayin itong kaso ni Joel dito kay na-i-final ni Concheta Carpio Morales? Pwede po. Ganito yan mga kababayan. Naku po, mga kababayan. Ito po ha. Ulitin ko sa inyo. Ito po, pakinggan ninyo. Actually mga kababayan, itong nag-explain dito ay si si Justice Carpio, no? Dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Siya po mismo ang nag-explain mga kababayan na pwede pong ibalik at pwede pong buhayin or overturn itong dating inirecommend na which is ngayon ay gagawin po ni Boying Rimulya ay ipapadala kay Tito Sen. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan na kay Tito Sen ang desisyon or ang bola kung i-dismiss ba niya si Joel at buhayin ang impeachment ni Sara. Mamaya natin pag-usapan yung impeachment. Dito muna tayo kay Joel Villanueva. Pwede bang i-overturn ito? Pwede bang ibalik ang nireklamo noon ni Concheta Carpio Morales laban kay Joel na i-dismiss siya bilang senador or tanggalin siya bilang senador? So may tulog pa si Joel V. Sabi ni Harley, naku mga kababayan, hindi siya makakatulog nito. Ito po, pakinggan ninyo ha. Explain yan ni Justice Antonio Carpio. Mga kababayan. Wait lang ha kasi nawala eh. Ito po mga kababayan ay babasahin ko lang kung may possibility bang buhayin. Ito po, pakinggan ninyo ha mga kababayan. Ito na. Si Justice ng Korte Suprema, walang iba, kundi si Justice Antonio Carpio. Good morning, Justice. Si Danny Buenafe sa Programang Kabayan. Like po tayo. Good morning, Danny. Good morning sa mga taga-kinig natin. Okay, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo kasi very fresh po itong balita at alam ko dadalhin mismo yata ito ni Ombudsman Boying Rimulya kay SP Tito Soto at ipapatupad itong 2016 pa actually na dismissal order. Nako, kita ninyo? Ihahatid ni Boying Rimulya bukas kay Tito Sen. Mga kababayan, ganito lang yan. Ang bola po ng pagiging senador ni Joel or baka bukas hindi na siya senador ay nasa na kay Tito Sen. Nako po mga kababayan. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, kung si Tito Sen gagawin niya ito, may possibility mananalo siyang Vice President sa 2028. Na sinagawa ng dating ombudsman, di ba? Alam niyo naman siguro rin yun, yung kay Concheta Carpio Morales. Pero ano ho ba sa palagay ninyo, ito ba ay pwedeng ipatupad? Kasi may pinapakita ho kayong mga clearance mula sa ombudsman. Itong si Senator Joel Villanueva noong September 10 lang, 2025 na ipinapakita ho namin ngayon sa screen. Ano ang palagay nyo, Justice? Well, under the Ombudsman Act, yung charter ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, nakalagay doon, the Ombudsman has disciplinary authority over all elective and appointive government officials, except, tatlong exception those who are subject to impeachment. So wala siyang disciplinary authority over officials subject to impeachment, the President or Vice President, members of the Judiciary. Number one exception yun. Number two exception, members of the Judiciary. Okay. Wala siyang disciplinary authority. It's the Supreme Court and Bank that has disciplinary authority. No? Okay. And third, yung members of Congress. Ayan na. Senate and the House. Ibig sabihin mga kababayan, ayan ang sabi ni Antonio Carpio. Ganito yan. Ganito ang sabi niya, medyo mahina po kasi yung boses niya. I-explain ko na lang. Actually, napanood ko din yan kanina. Ang sabi niya, wala namang pinagbabawal sa batas na yung i-final noon ni Concheta Carpio Morales na dating ombudsman na pinalitan ni Martires, no? Walang pinagbabawal. Kung dinismiss ni Martires ang kaso ni Joel, ngayon lang September, no, nakaraang buwan, ay pwede pong buhayin. Wala pong nagbawal na hindi pwedeng buhayin. No? Kung dinismiss ni Samuel Martires, ang problema kasi mga kababayan, yung nag-dismiss, retired na. So wala na sa posisyon.
So ngayon, kung merong mag-file ulit panibago, kahit sino pwede basta may ebidensya. Ngayon, kung matibay yung i-file ni Concheta Morales o ni Carpio Morales, pwede yung kunin ni Boyeng Rimulya at bubuhayin muli. Ngayon, pag bubuhayin ni Boyeng yun, ihahatid niya ulit sa Senado. Kasi ang nangyari kasi mga kababayan, nung hinatid ito ni ni Ombudsman Conchita kay Coco Pimentel, hindi kasi ito pinansin. Hindi kasi pinansin, parang nabaliwala lang, parang ganon. So ngayon mga kababayan, hanggang sa na-dismiss ito ni Samuel Martires. So ngayon mga kababayan, pwedeng buhayin ni Boyeng. Ngayon, kung nandun na kay Tito Sen yan, hindi po pwedeng uupo-upo lang si Tito Sen. Ang mata ng taong bayan nakatutok sa kanya. Dito natin malalaman kung si Tito Sen talaga ay makatao or makaibigan. Kung ang isipin niya ay ang kapwa niya senador na si Joel, baka sa sunod taon, iboboto siya ni Joel at mananalo siya. Pero kung ang isipin niya ay ang pera ng taong bayan, hustisya na sinisigaw ng taong bayan, hindi siya uupo-upo lang. Gagalawan niya yan. Kasi ganito yan mga kababayan. Una, halimbawa, dalawa lang yan mga kababayan, hindi po safe. Sana talaga Idol Kent makasuhan yan. Ito. Hindi po safe si Joel sa ngayon. Hindi siya makakatulog niyan. Una, kasi si Boyeng gumagalaw eh. Ganito yan. Halimbawa naman si Tito Sen, dalawa lang yan. Kung ang pagpasa ni Boyeng Rimulya nitong dating inirekomenda or dating reklamo ni Conchita, na dating Ombudsman Conchita sa Senado na hindi pinansin ni Coco Pimentel, hanggang sa na-dismiss ni Samuel Martires, no? Kapag hindi gumalaw si Tito Sen, ang mangyayari dyan, pwedeng kunin ni Rimulya at dadalhin niya sa Supreme Court. Dalawa yan, mga kababayan. Kung paiikutin ni Tito Sen ang bola, pagbubutuhan nila yan. Pagbubutuhan nila yan kung sinong papabor na tanggalin siya, kung sinong papabor na hindi siya tanggalin, si Joel. Ngayon, kung hindi naman niya pansinin yan at gayahin niya kung anong ginawa ni Coco Pimentel noon, pwede pa yang kunin ni Boyeng at dadalhin sa Supreme Court. So, dalawa ang tsansa. Kung hindi pumasa at hindi pansinin ng Senado, pwedeng kunin ni Boyeng dadalhin sa Supreme Court. Naku po, mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi talaga tatantanan ni Boyeng yan. Ito pa. Members of Congress, Senate and the House. Okay. Wala siyang disciplinary authority. Okay. Pero under the Constitution, the Ombudsman can recommend the removal or dismissal or suspension or censure of members of the judiciary or members of the Congress. Okay. May recommendatory power siya. That's why, ang ginawa ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, ni-recommend niya after finding that there was that senator Yung PDAF, no? Villanueva was guilty for the PDAF offense. Ni-recommend niya dahil ang power niya lang is to recommend. Okay. It's up to the Senate now to act on that recommendation. Okay. So that's what... Ang ginawa ngayon ni ang Boyeng, gagawin ni Ombudsman Rimulya, ngayon. Rimulya, Yes. is to reiterate that recommendation. So ganun po yun mga kababayan. No? Ang gagawin ni Boyeng ngayon ay bubuhayin nga. Bubuhayin niya, i-recommend ulit kay Tito Sen. Ngayon mga kababayan, hindi nga pwedeng upu-upuan lang ni Tito Sen yan. Hindi po pwedeng i-dedma-dedma lang niya yan. Bakit? Mga mangyayari dyan, ewan ko lang. Marami na namang magagalit. Baka mapareho na naman kay Chis Escudero yung forthwith na yan. Kasi ganito yan mga kababayan eh. 'Di ba? Hindi kasi po pwedeng sabihin ni Tito Sen at ipairal niya diyan yung salitang kakuligs niya, 'di ba? Hindi niya pwedeng sabihin ipairal niya diyan yung kapwa senador ko 'yan, mahirap 'yan, paano kung sa akin mangyari 'yan? Hindi ipatatanggal din nila ako. Hindi naman diyan yung basihan mga kababayan na kapatiran eh.
Hindi mo pwedeng basihan dyan yung kapwa mo senador eh. Ang basihan mo dyan yung hinaing ng taong bayan eh. Talagang kung nagsenador kayo para sa tao, gampanan nyo yung trabaho nyo. Pero kung magsenador kayo kapwa sa politician or kapwa senador nyo, parang pangit. Hindi Sir Ken, paano pag hindi pa rin sundin ni SP Soto? Ano ang mangyayari kay Joel? Ganito nga, ma'am. Kung hindi nga gagawin ni Tito Soto yan, at upo-upuan niya lang, dedma lang niya, kukunin nga ni Boying, dadalhin sa Supreme Court. Diba? At bukod pa dito, mga kababayan, patuloy natin ha. Ayan yun, kasi mahina yung boses ni ano eh. Remulla. Ngayon. Remulla Yes. is to reiterate that recommendation. Reiterate daw. Okay. Pero at that time, Justice, nung, yun nga, nirecommend niya at that time, di ba, ni Justice Conchita Carpio Morales, pero at that time, ang Senate President was Coco Pimentel. Oh. Hindi in-enforce ni Senate President Wala nga, at that time, dinidma lang ni Pimentel. Coco. So, ibig sabihin, pwede ko bang i-overturn naman, just in case binuhay naman ng bagong ombudsman at bago na Senate President? Pwede ba yun? Well, wala namang nakalagay na prescriptive period, no? Okay. Walang period, walang prescripted, walang bawal. I think it can be revived, no? Okay. Revive. Dahil hindi naman pwede na uupuan na lang. No? Okay. So, nasa present Senate yan to decide anong gagawin nila. So, can they decide on that on a parang plenary? Dapat via vote? Yes. Majority, hindi pwedeng Senate yes. President lang mag-decide? Ganon? Yeah, it's not the Senate President only who will decide. The Senate as a body will have to decide. Kung Senate President lang mag-decide, aakyat si Renchang, hello po. Senator Joel. Senator Joel to the Supreme Court. Okay. I think kung hindi naman mag-act si Senate President Soto, the Ombudsman should go up to the Supreme Court to also Ayan. To reiterate yung kanyang panawagan. Oo. So, narinig nyo mga kababayan, kung hindi gagalaw si Tito Sen or kung hindi mag-act, halimbawa, hindi siya mag-act, ngayon, pwedeng kukunin ulit ni Boying Remulla at dadalhin niya sa Supreme Court. Ngayon naman, mga kababayan, kung gumalaw si Tito Sen, tapos pagbutuhan nila, yung mga senador, ilan sila dyan? 23. Pagbutuhan nila na hindi tanggalin si Joel. So, wala na tayong magagawa nun. Kasi pinagbutuhan na ng mga senador eh. Ang tanong ngayon mga kababayan, mauuwi na naman ito sa katulad sa impeachment ni Sara na naa-archive lang. Or kumbaga, parang tinabi na lang sa kabinet tapos antayin mo na lang amagin. Di ba? Ang tanong kasi dyan mga kababayan, nasa mga senador na naman kung ano ang desisyon nila. Kasi kumbaga parang impeachment ito eh, ang mangyayari. Parang impeachment katulad kay Sara. Kung uupuan ni Tito Sen yan, tapos pagbubutuhan ng kapwa senador, tapos sasabihin na naman ng kapwa senador niya, hindi pwedeng tanggalin yan. O ang bumoto, 5. Laban sa 15, wala tayong magagawa. Kung ang 15 ay pabor na hindi siya tanggalin at ang 5 ay pabor na tanggalin siya, so sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ang 15 pabor sa kamalian, wala tayong magawa. Kung ang 5 hindi pabor sa kamalian, doon talaga, accept the reality talaga. Di ba? Oo. Pero, kung hindi nga gagalaw si Tito Sen, yun ang sabi ni Antonio Carpio na pwedeng kunin ni Boying at ihatid sa Supreme Court. Also, To reiterate yung kanyang panawagan. Oo. Kung ano bang Dismissal order. Kasi sabi ng Constitution, he can recommend. The Ombudsman can recommend the dismissal. So Okay. para may clarity kung anong mangyari, no? Okay. Whether it's just the whether the Senate as a whole should vote on that. So, yun po yun mga kababayan. Ang pinakamasakit lang kasi dito, kung pagbubutuhan nga ng mga senador at sabihin nilang hindi pwede. Diba? Kung ang pagbubutuhan ng mga senador, kahit sabihin natin si Tito Sen gusto niya na ma-dismiss si Joel, matanggal si Joel, gusto ni Risa, gusto ni Kiko, gusto ni Bam. Ang problema kung ang nakakarami ay hindi, wala tayong magagawa. 'Di ba? Ethic committee pa si GB Ejercito, isa din 'yan, Duterte din 'yan. Wala nga naman. 'Di ba?
Wala nga talaga. Wala tayong aasahan. Kahit gagalaw si Tito Sen, kung ang nakakarami namang senador ay hindi papayag na tanggalin si Joel, wala nga tayong magawa. Kasi ang majority ang nasusunod. Pero, mga kababayan, kung ang mga congressman ang bubutuhin yan, tsak, pasok sa banga si Joel. Sir Troy, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. No? Kung sa Congress yan, ay talagang pasok sa banga. Si Sara Duterte nga, impeach sa Congress eh. Kaso pagdating sa Senate, wala eh. Wala tayong magawa, mga kababayan. Tayo pa rin. Tayo pa rin ang nga. Kung gagalawin ni Tito Sen yan, at si Tito Sen nga, maglakas loob at pangunahan niya, ang problema man kahit si Tito Sen ang ayaw na maging senador si Joel or madismiss, kung ang bumoto naman ng mga kapwa niya senador ay marami na ayaw siyang tanggalin, wala tayong magawa, mga kababayan. Pero kung si Tito Sen bungul-bungulan lang, didma-didmahan, bahala ka dyan, Boying. Sa'yo na yan, problema mo yan, bigyan mo pa ako sakit sa ulo. Pwedeng kunin ni Boying, dadalhin niya sa Supreme Court. Ngayon, ganito pa. Kung hindi gagalaw si Tito Sen, dinala ni Boying sa Supreme Court. Ngayon, doon na naman sa Supreme Court ito, pagbubutuhan. Ngayon, sasabihin na naman ng Supreme Court to unconstitutional. Wala rin. 'Di ba? Halimbawa, ayaw ni Tito Sen gumalaw, ayaw niyang kumilos, ayaw niyang pangunahan, ayaw niyang gampanan. Bahala dyan. Si Boying na bahala dyan. Kukunin ni Boying yon, i-recommend na naman niya ulit doon sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, baka sasabihin na naman doon, unconstitutional, wala na naman. Alam niyo, sa totoo lang, in the rest of the day, at ang katapusan doon, tayo pa rin mga mamayang Pilipino. Sa madaling salita, bulok talaga ang sistema natin. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, yung sinasabi natin na ang batas ay para sa mahihirap, wala yan, huwag kayo maniwala, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, kung ang mga senador natin ay ang pinagtatanggol nila ay itong mga magnanakaw na politician at pinagtanggol nila ay yung mga kapwa nila senador or congressman or ano pang politician dyan na mga kurakot, walang mangyayari sa atin. Nakakalungkot. Wala, nga, di ba? Kaya yun ang mahirap talaga, mga kababayan. Kung sakali man na kahit pangunahan ni Tito Sen ito, kahit sabihin ni Tito Sen na tanggalin na si Joel, wala namang power si Tito Sen dyan na tanggalin ura-urada si Joel Kasi ang bakit, mga kababayan, boto pa rin ng kapwa senador. Kung ilan ang boto ng senador, 15, tapos yung 3 naman ang gustong ma-impeach or matanggal si Joel, tapos yung the rest na 19 o 20 ka senador, ayaw. Di ba? Wala tayong magawa. So, yun nga ang sabi ni Marcoleta, safe ka. Safe ka. Yeah? Pero antayin natin, malay natin. Malay natin na ang tawag doon, masusunod ang kagustuhan ng taong bayan. Malay natin, may mga senador dyan na talagang sa tingin nila kagimbal-gimbal, karimarimarim, at bumoto silang itanggal si Joel. Malay natin, di ba? Baka magkaroon ng himala, di ba? Sabi nga ni Ate Guy, walang himala. Ngayon gusto niya may himala, di ba? Kasi may ano siya sa lieg. Malay natin, magkaroon ng himala, di ba? Iboto siya dyan sa 10, 7 ang gusto, 3 ang hindi. Nako po. Di ba? Malay natin, di ba? Pero sa madaling salita, mga kababayan, sa 100%, parang 80% hindi ma-dismiss si Joel. 20% lang. Kasi, Diyos ko, mga Duterte block na naman sisihin natin dyan. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. So, alam nyo na, mga kababayan, na-surprise si Boying, dadalhin ni Boying, ihatid niya kay Tito Sen. Kahit gusto man ni Tito Sen na tanggalin si Joel, kung ang kapwa naman senador ni Tito Sen ay ayaw siyang tanggalin, wala. Diba? Sana ang senador umayos na sila. Nako, Marianita, wag kang umasang umayos. Diyan sa Senado sa 22, 23 kasenador, no, kasi si Sani Angara is DepEd Secretary. Sa 23 kasenador diyan, siguro 5, 6 lang matitino diyan. And the rest wala na. Wala akong pinangalanan Oo. Yun po yun, mga kababayan.